Isipin mo, kung sasabihin ko sa iyo na may dumating na SUV na hindi lamang electric, hindi lamang 4 na gulong, ngunit nakakakuha ka rin ng aircon at ang regalo ng solar power. At ang pinaka-nakakagulat, napakababa ng presyo nito na sasabihin mo. Talaga? Ito ang bagong pinakamurang Autos Electrico ng Changli, isang maliit ngunit makapangyarihang sasakyan na parang mini SUV na hindi bababa sa isang Magic para sa maliliit na lungsod at masikip na kalsada. Nasa $2,000 lang ang presyo ng electric car nito. Sa mababang presyo, nayanig nito ang buong electric market. Ngayon, ang tanong ay lumitaw. Anong teknolohiya ang inilagay ng kumpanya dito sa mababang presyo? Paano sinisingil ng maliit na SUV na ito ang baterya nito ng solar panel? Paano ito nagawa ng China? Maniwala ka sa akin. Kapag narinig mo ang tungkol sa saklaw, mga tampok, at pagiging practical nito, mararamdaman mo na ang laro ng merkado ng sasakyan ay magbabago. Kaya sa video na ito, ibubunyag namin sa iyo ang lahat ng sikreto nito. Ngunit bago magpatuloy sa video, mangyaring mag-subscribe sa channel upang ikaw ang unang makakita ng mga naturang video. Nang ang bagong pinakamurang Autos Electrico na 4 na gulong na SUV ng Changli ay dumating sa merkado, sa totoo lang, nagdulot ito ng sensasyon sa sandaling dumating ito. Noong una, hindi makapaniwala ang mga tao na ang isang 4-wheeled, air-conditioned, at solar-charged na dekuryenteng kotse ay maaaring makuha sa ganoong kababang presyo. Mabilis na nag-viral sa social media ang mga larawan at video nito na kung sino man ang nakakita nito ay nag-tag ng kanilang mga kaibigan. Hi, totoo ba ito? May nagsabi na para daw itong laruang kotse para sa mga bata, habang may nagsabi na ito ay perpekto para sa maliliit na bayan at nayon. Nagsimula ang isang debate sa mga grupo ng sasakyan tungkol sa kung ano ang dapat ikat at ibigay ng lahat ng kumpanya sa gayong murang kotse. Ngunit nang maihayag ang mga tunay na tampok, maraming tao ang nagulat na mayroon itong lahat ng kailangan ng isang karaniwang tao. At totoo rin, na sa sandaling naging viral ang mga video nito, nagsimulang mag-googling ang mga tao sa maraming bansa tungkol sa Changli. Ibig sabihin, ang pagkakakilanlan ng tatak ay naging pandaigdigan sa magdamag. Ang pagyedu ay nagulat hindi lamang sa presyo, kundi pati na rin sa katotohanan na sa isang compact at simpleng kotse. Kasama rin ng kumpanya ang mga bagay tulad ng solar charging at air conditioning, na kadalasang matatagpuan sa mga mamahaling electric vehicle. Ngayon pag-usapan natin ang disenyo at kalidad ng pagbuo nito, na medyo kawili-wili sa sarili nito. Sa unang sulyap, ito ay parang isang mini SUV, maliit ang sukat, ngunit walang kakulangan sa estilo. Ang haba nito ay parang paglalaro ng bata ang pagmamaneho nito sa masikip na mga lansangan ng lungsod. Ngunit 4 na tao ang komportableng maupo dito. Dahil sa 4 na gulong, nagbibigay ito ng balanse at matatag na biyahe, na mas mahusay kaysa sa mga murang dekuryenteng sasakyan na may 3 gulong. Dahil sa mataas na posisyon ng upuan, ang driver ay nakakakuha ng isang malinaw na view ng kalsada na ginagawang mas madali ang pagmamaneho. Ang katawan ay gawas metal, hindi plastic. Na nangangahulugang hindi ito gaanong napinsala kahit na sa maliliit na banggaan. Ginagawa nitong matibay. Totoo rin na hindi ito kasing lakas ng isang mabigat na SUV, ngunit ang kalidad ng build ay talagang kamangha-mangha para sa presyo na darating. Ang disenyo ng mga headlight, taillight at side mirror nito ay simple ngunit functional. Ibig sabihin, maganda ang hitsura nito at gumagana rin. Higit pa rito, ang compact na disenyo nito ay nag-alis ng abala sa pagparada dahil napakaliit nito na maaari itong iparada kahit sa masikip na espasyo. Ang pinakamahalagang bagay ay binigyang pansin ni Changli ang maliliit na detalye para bigyan ito ng parang SUV, tulad ng mga mini roof rails, bahagyang mas mataas na ground clearance at mga pagpipilian sa kulay na nagbibigay dito ng mas premium na hitsura. Ang disenyo ng dashboard nito ay pinananatiling napakasimple. Ngunit habang nakaupo sa loob, hindi mo mararamdaman na ikaw ay nasa isang laruang sasakyan. Makukuha mo ang mga pangunahing kontrol at kaginhawaan na kinakailangan para sa pang-araw-araw na pagmamaneho. Lumikha si Changli ng ganoong balanse sa disenyo na hindi lamang ito mukhang maganda at matalino, ngunit practical din.
Ito ang dahilan kung bakit pagpasok pa lang nito sa palengke ay natuon na ang mga mata ng mga tao at nagsimula na itong pag-usapan kung saan-saan. Mula sa social media hanggang sa mga artikulo ng balita, dekuryenteng motor at mga pagtutukoy ng baterya. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa puso at utak nitong pinakamurang autos electrico 4-wheels SUV ng Changli, ito ay ang dekuryenteng motor at sistema ng baterya nito. Tingnan mo. Sa anumang dekuryenteng sasakyan, ang motor at baterya ang mga bagay na nagpapasya kung gaano kabilis ang pagtakbo ng kotse, kung gaano ito aabot, at kung gaano ito katagal. Ang dekuryenteng motor na inilagay ni Changli dito ay hindi masyadong malaki at mabigat, ngunit compact at mahusay. Napakalaki ng kapangyarihan nito na madaling maabot ang bilis na 30-40 kilometro bawat oras, na perpekto para sa paglipat sa loob ng lungsod at sa maliliit na bayan. Ngayon, may magsasabi, "Uy, napakabagal." Kaya ang kotseng ito ay hindi ginawa para sa karerahan, ngunit para sa pang-araw-araw na maliliit na gawain tulad ng pag-commute papunta at mula sa opisina, paghatid ng mga bata sa paaralan, o pagtakbo sa merkado. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa baterya. Mayroon itong teknolohiya ng baterya ng lithium-ion na ginagamit sa karamihan ng mga EV sa mga araw na ito. Espesyal ang teknolohiyang ito dahil mabilis ang pag-charge, maayos ang paghahatid ng kuryente, at mahaba rin ang buhay. Nagbigay si Changli ng baterya na humigit kumulang 3 hanggang 4 kilovolts na kapasidad sa loob nito, na nagbibigay ng hanay na humigit kumulang 50 hanggang 70 kilometro sa isang singil. Nakadepende rin ang hanay na ito sa estilo ng pagmamaneho, timbang, at panahon. Sa normal na paggamit, ito ay madaling makuha. Kung pinag-uusapan ang oras ng pag-charge, ang bateryang ito ay ganap na na-charge sa loob ng 6 hanggang 8 oras mula sa normal na 220V socket ng bahay. Ibig sabihin, isaksak sa gabi, ihahanda mo ito sa umaga. Ngunit ang tunay na saya ay nasa solar charging feature nito. Ang solar panel na naka-install sa bubong nito ay patuloy na nagcha-charge sa baterya gamit ang sikat ng araw sa araw. Ngayon ang ay mag-iisip kung ang panel na ito ay maaring singilin ang buong baterya. Kaya ang sagot ay hindi. Mahirap i-charge ang buong baterya ng solar. Ngunit pinapataas nito ang iyong range ng 8 hanggang 10 kilobariler. Iyon din ng walang anumang singil sa kuryente. Ibig sabihin, kung iparada mo ito sa labas sa patyaraw, sinisingil ng sikat ng araw ang iyong sasakyan ng libre. Ang solar panel na ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga nagbibiyahe ng maikling distansya sa araw. Ipagpalagay na ikaw ay nagmamaneho lamang ng 20 hanggang 25 kilometro araw-araw. Pagkatapos ay maraming beses na hindi mo na kailangang singilin ito sa bahay. At nangangahulugan din ito na ang singil ng baterya ay nananatiling mas mahabang panahon, nagpapataas ng buhay nito. Ang isa pang punto na dapat tandaan ay ang baterya ng Changli ay naaalis. Ang bentahe nito ay kung wala kang charging spot sa bahay, maaari mong alisin ang baterya at i-charge ito sa bahay. Ang tampok na ito ay icing sa cake para sa mga taong may maliliit na apartment at masikip na paradahan. Kaya ang pakikipag-usap tungkol sa pang-araw-araw na paggamit, ang combination ng baterya at motor na ito ay sapat na. Hindi ito itinayo para sa 100 kilometro sa highway o para sa pagdala ng mabibigat na kargada. Ito ay ginawa para sa matipid, comfortable, at eco-friendly na pagmamaneho. At sa totoo lang, kung isa sa alang-alang ang presyo kung saan darating ang SUV na ito, ang setup ng baterya at motor na ito ay ganap na sulit sa pera, kaligtasan at tibay. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa kaligtasan at tibay ng pinakamurang autos electrico na 4-wheels SUV na ito mula sa Changli, kung gayon, una sa lahat, mahalagang tanggapin na sa gayong murang kotse, hindi ka makakakuha ng mga high-end na tampok sa kaligtasan ng mga mamahaling SUV. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kaligtasan ay hindi pinangangalagaan dito. Ayon istruktura ng katawan nito ay gawas metal na ginagawang mas malakas kaysa sa mga murang dekuryenteng sasakyan na may plastic na katawan. Madali itong maging siksik sa isang maliit na banggaan o gasgas. Ngunit ang takot sa pagpepreno ay mas mababa. Ang sistema ng pagpepreno ay basic din ngunit maaasahan.
Mayroon itong mga disc brake sa harap at drum brakes sa likuran na may kakayahang ihinto ang sasakyan ng maayos sa limitation ng bilis ng lungsod. Bukod dito, maganda rin ang lighting system, mga LED headlight, tail light, at indicator na nagbibigay ng malinaw na visibility sa gabi. At alam din ng ibang mga driver ang galaw ng iyong sasakyan. Oo, wala itong mga feature tulad ng mga airbag. Ngunit ang compact na bilis at magaan nito ay nakaiwas pa rin sa mga high-speed crash. Sa mga tuntunin ng tibay, pinatagal ito ni Changli. Ang motor at baterya ay idinisenyo sa paraang maari itong gumana ng maraming taon. Kahit na may mababang pagpapanatili, ang katawan nito ay pinahiran upang protektahan ito mula sa ulan, araw, at alikabok, upang hindi ito mabilis na kalawangin. Kung ginagamit mo ito ng normal at hindi labis na kargado ito, maaari itong tumakbo ng maraming taon nang walang malalaking pag-aayos. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga option sa pagsingil at gastos sa pagpapatakbo na siyang pinakamalaking lakas ng sasakyang ito. Una sa lahat, singilin sa bahay. Maaari mo itong singilin mula sa isang normal na 20V socket. Isaksak ito sa gabi. Ang baterya ay ganap na mai-charge sa sandaling magising ka sa umaga. Ang oras ng pag-charge ay humigit kumulang 6 hanggang 8 oras, na medyo normal para sa maliliit na EV. Ang isa pang pagpipilian ay ang tampok na solar charging nito. Ang solar panel na naka-install sa bubong ay patuloy na nagdaragdag ng kapangyarihan sa baterya mula sa sikat ng araw sa puwushiray, na medyo tumataas ang iyong saklaw at hindi mo na kailangang i-charge ito ng paulit-ulit. Kung nakatira ka sa isang lugar kung saan may magandang sikat ng araw, ang feature na ito ay mas nakakabawas sa singil mo sa kuryente. Ang pakikipag-usap tungkol sa pampublikong pagsingil, ang sasakyang ito ay hindi nangangailangan ng isang high-power na fast charger, anumang basic EV charging station. Kahit na ang mga charger na naka-install sa mga shopping mall or office parking lot ay maaaring singilin ito. Ang way pag-charge ay madali at mura dahil sa maliit na baterya nito. At ngayon ang tunay na game changer, ang gastos sa pagpapatakbo. Kung nagmamaneho ka ng petrol car, ang halaga ng 1 kilometro ay madaling umabot sa RS7, RS10. Ngunit sa electric SUV na ito mula sa Changli, ang halagang ito ay nasa pagitan lamang ng RS3, 70 hanggang RS1 kada kilometro. Iyan din, depende sa rate ng kuryente at sa paggamit ng solar charging. Ibig sabihin, ang buwan ng singil sa petrolyo na RS4,000 talents, RS5,000 ay babayaran dito sa RS400, RS500. Higit pa rito, ganap kang malaya mula sa pagpapalit ng langis, pag-ayos ng makina, at iba pang gastusin sa petrol engine. Sa mga tuntunin ng kaligtasan, ang sasakyan o ito ay disente at maaasahan ayon sa presyo at paggamit nito. At sa mga tuntunin ng pagsingil at pagpapatakbo ng gastos, ito ay maraming beses na mas mura at mas madali kaysa sa anumang gasolina o diesel na kotse. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang gustong bumili nito hindi lamang para sa ekonomiya, kundi para din sa pang-araw-araw na kaginhawahan at pagtitipid, presyo at halaga para sa pera. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa presyo at halaga para sa pera, ang pinakamurang Autos Electrico SUV mula sa Changli ay talagang parang isang miracle deal. Isipin, ang isang four-wheeler na dekuryente, may aircon, may solar charging panel sa itaas, at ang presyo nito ay katumbas lang ng magandang motorsiklo sa maraming bansa. Habang ang ibang mga brand ay naniningil ng lakhs na rupees para sa kanilang mga electric SUV, inilunsad ito ng Changli sa abot-kayang hanay na kahit na ang mga taong may mas mababa at katamtamang kita ay madaling makabili nito. Kung titingnan mo ang listahan ng mga tampok, mayroon itong lahat ng mga pangunahing bagay na kinakailangan para sa pang-araw-araw na pagmamaneho. Mga komportableng upuan, mataas na posisyon sa pag-upo, simple ngunit functional na dashboard, mga LED na ilaw, maasahang sistema na panos pagpreno, at higit sa lahat, mababang gastos sa pagpapatakbo. Ngayon kung ihahambing mo ito sa anumang iba pang maliit na dekuryenteng kotse, ito ay maaring mas mahal kaysa dito o ito ay mahuhuli sa mga tampok. Ito ang dahilan kung bakit ganap na tama na bigyan ito ng tag ng halaga para sa pera. Ngayon ay pag-usapan natin ang target na merkado at base ng customer nito. Tingnan,
Idinisenyo ni Changli ang kotseng ito na isinasaisip ang mga taong hindi kayang bumili ng malaking kotse ngunit gusto pa rin ng komportable at modernong sasakyan. Para sa mga taong naninirahan sa maliliit na lungsod at bayan kung saan mas mababa ang trapiko at limitado ang espasyo sa paradahan, ang kotse na ito ay hindi bababa sa isang kabutihan pa rin. Maaari ding gumana ng maayos ang kotseng ito sa mga nayon, lalo na kung saan mahal ang petrolyo ng diesel at mahalagang bawasan ang halaga ng pagsingil. Perpekto din ito para sa mga taong serbisyo sa paghahatid. Sabihin, kung ang isang tao ay naghahatid ng maliliit na pakete o mga pamilihan, ang sasakyang ito ay makakagawa ng mas maraming trabaho sa mas murang halaga. Mayroon itong 4 na gulong at saradong katawan, kaya mananatiling ligtas ang mga paninda kahit nasa ulan. At pinapadali ng AC ang pagmamaneho sa tag-araw. Kung pinag-uusapan ang personal na gamit, ang kotseng ito ay max akmang-akma para sapat sa mga box artal, mga retiradong tao, o mga may bahay na naglalakbay lamang ng 10 hanggang 20 kilometro araw-araw, mababang maintenance, madaling pag-charge, at compact na laki. Ang lahat ng ito ay ginagawa itong practical na option. Hindi ito ipinoposisyon ni Changli bilang isang marangyang tatak, ngunit bilang isang maaasahan at abot kayang kasama na maaring samahan ng mga pang-araw-araw na gawain. Ito ang dahilan kung bakit ang kotse na ito ay hindi lamang isang murang kotse, ngunit isang solution na nakakatugon sa parehong badyet at mga pangangailangan ng mas mababa at gitnang uri. Global reaction at mga plano sa hinaharap kapag Changli's cheapest autos. Ang electrical 4-wheels SUV ay ipinakilala sa mundo. Nagsimula itong lumikha ng isang buzz, hindi lamang sa lokal na merkado, kundi pati na rin sa international na antas. Nagsimulang mag-viral ang mga video nito sa mga social media platform tulad ng TikTok, YouTube, at Facebook. Tinawag ito ng mga eksperto sa sasakyan na pinaka-nakakagulat na paglulunsad ng EV ng taon dahil wala pang nakaisip na magbigay ng air conditioning, solar charging, at 4-wheeled na sasakyan sa mababang presyo. Maraming YouTuber ang gumawa ng mga video nito sa pag-unbox at test drive at sinabi na kahit na hindi ito isang high-speed na sasakyan, ito ay mahusay para sa short-distance na paglalakbay. Nagdedebaten rin ang mga tao tungkol dito sa Reddit at mga auto forum. Inakala ng ilan na ito ang abot-kayang transportasyon sa hinaharap, habang ang ilan ay nagsabi na ito ay napakahusay para maging totoo. Ngunit isang bagay ang napagkasunduan ng lahat. Pinatunayan ni Changli na ang mga EV ay hindi lamang para sa mayayaman, ngunit maaari ding para sa karaniwang tao. Ngayon lumalabas ang tanong na ano ang plano nito sa hinaharap. Sa kasalukuyan, ang sasakyang ito ay ibinebenta pangunahin sa China at ilang limitadong merkado. Ngunit ayon sa mga tagaloob ng kumpanya, naghahanda si Changli na ilunsad ito sa international na merkado na may mas mahusay na bersyon sa mga darating na taon, lalo na sa mga bansang iyon ng Asia, Africa, at South America, kung saan mahal ang gasolina at naghahanap ang mga tao ng abot-kayang opsyon sa kuryente. Kung ang kotse na ito ay pumasa sa international na kaligtasan at certification ng kalidad, maaari rin itong ipadala sa Europa at gitnang silangan. Ang epekto ng pagdating nito sa EV market ay maaring maging napakalaki. Tingnan mo, ngayon, ang malalaking tatak tulad ng Tesla, BYD, Tata, MG ay nangingibabaw sa segment ng EV. Ngunit ang kanilang mga sasakyan ay hindi maabot ng mga taong nasa gitna at mas mababang kita na grupo. Nagkaroon ng gap si Changli dito na malamang na binabaliwala ng ibang mga kumpanya, ang ultra-affordable na segment ng EV. Kung magiging tanyag ang modelong ito, mapipilitan din ang ibang mga kumpanya na bawasan ang kanilang mga presyo o maglunsad ng mga katulad na modelong may mababang halaga. Ito ay maaring katulad ng nangyari sa industriya ng mobile nang dumating ang mga Chinese na smartphone brand at binago ang buong laro. Para sa mga kumpanyang tulad ng Tesla at BYD, ito ay ibang uri ng pagbabanta dahil ang kanilang mga modelo ng negosyo ay nakabatay sa premium at mid-range na segment. Kung tataas ang pagkahumaling sa mga murang EV, maaaring bumagal ang kanilang paglago sa merkado, lalo na sa mga bansa kung saan mababa ang kapangyarihan sa pagbili. Ang mga kumpanya tulad ng Tata at MG, nagbebenta ng mga EV sa mga market na sensitibo sa presyo tulad ng India
ay kailangan ding makipagkumpetensya sa mga murang modelo. Ang maliit na SUV na ito mula sa Changi ay hindi lamang isang kotse, ngunit maaring maging simula ng isang abot-kayang EV revolution. Kung ang kumpanya ay nagpatibay ng tamang diskarte sa marketing at pamamahagi, kung gayon ang sasakyan na ito ay maaring umabot ng crores ng mga tao na hanggang ngayon ay hindi man lang naisip na sila ay makakabili ng kanilang sariling electric car. At ito ang sandali kung kailan mauunawaan ng malalaking kumpanya ng sasakyan na ngayon ang laro ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya, kundi pati na rin sa presyo at pag-access. Kung merong isang tampok sa pinakamurang autos elektriko na 4 wheels, SUV mula sa Changi na ginagawa itong kakaiba sa iba pang murang electric vehicle. Ito ay ang solar panel na naka-install sa bubong nito. Sa unang tingin, ito ay parang isang itim na panel lamang. Ngunit ang gawa nito ay talagang kamangha-manghang. Ang panel na ito ay sumisipsip ng sikat ng araw sa buong araw. Ginagawa itong kuryente at nagsisimulang mag-charge ng baterya ng direkta. Ngayon, may magsasabi, kapatid, sinisingil ba ng panel na ito ang buong baterya? Kaya ang totoo ay maaring hindi nito na-charge ang buong baterya. Ngunit kung mayroong magandang sikat ng araw, maaari itong magdagdag ng 8 hanggang 10 kilometro sa iyong hanay araw-araw. Isipin na lang, ang 8 hanggang 10 kilometrong ito ay nadagdag ng libre, nang hindi gumagastos ng kahit isang rupee sa kuryente. Ang tampok na ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga nagpaparada ng kanilang sasakyan sa labas sa araw. Ipagpalagay na nagpunta ka sa opisina. Ang kotse ay nakapark sa ilalim ng araw. At kapag bumalik ka sa gabi, may idinagdag pang charging sa baterya. Nangangahulugan ito na maraming beses. Hindi mo na ito kakailanganing singilin sa bahay, lalo na kung ang iyong pang-araw-araw na pagmamaneho ay nasa loob ng 20 hanggang 25 kilometro. At unawan astisan basi. Kapag hindi mo ikinonekta ang baterya sa charger, mas tatagal ang buhay nito. Ayon ay, ang solar panel na ito ay hindi lamang nakakatipid ng singil sa kuryente, ngunit pinapanatili din ang kalusugan ng baterya ng mas mahusay. Kung sa tingin mo sa isang mas malaking antas, ang tampok na ito ay isang hakbang patungo sa pagbibigay ng ganap na kalayaan mula sa petrolyo at diesel. Ngayon sa tingin mo, tapos na ang abala sa pagpunta sa petrol pump. Tapos na ang pag-alala sa mamahaling presyo ng gasolina. At higit pa rito, ang kotse ay nagtitipid sa iyong bulsa sa pamamagitan ng pag-charge sa sarili mula sa araw. Ang Buy It ay bayaring patunayan na isang game changer, lalo na sa mga lugar kung saan mahal ang kuryente o mas mababa ang mga istasyon ng singilin. At ngayon dumating kami sa pinakakagiliw-giliw na bahagi ng video. Isang tanong para sa iyo. Isipin na meron kang isang sasakyan na napakamura na nasa pitakan ng isang bisikleta na naniningil ng sarili mula sa araw, na kahit na may air conditioning at ang gastos sa pagpapatakbo ay maraming beses na mas mababa kaysa sa gasolina. Gusto mo bang bilhin ito? Sa palagay mo ba ito ang tunay na kinabukasan ng industriya ng sasakyan? Kung oo ang sagot mo, sabihin sa amin sa komento kung aling kulay ang gusto mong magkaroon ng sasakyang ito. At kung sa tingin mo ay may kulang sa ganoong murang sasakyan, sabihin mo rin iyon. Baka umabot sa Changi ang iyong ideya. At bago magpatuloy sa video, o dapat kong sabihin bago matapos ang video, isang mahalagang bagay, mag-subscribe sa channel upang ikaw ang unang makakita ng mga nakakatuwang at nagbibigay kaalaman ng mga video. Sa susunod, magdadala kami sa iyo ng isa pang ganitong teknolohiya na maaaring magbago ng iyong buhay.